Saan ba yun? Ayun. Ito pala yun. Tinanong siya rito eh. Alright, eto lang ha. Mabago lang tayo. Kasi, buti na lang, merong isang congresswoman din na parang hindi ata maganda nangyayari itong si, wala pa akong masyadong kilala rito na parang nagkaroon lang ako ng interest. Bakit kailangan, ikaw congresswoman, bakit kailangan mo mamili ng mga mamahaling Ito pala ay hindi naman pala nanggaling sa mayamang pamilya. Oo. Itong tao na parang biglang nauutal sa pagsagot. Okay na po, bahala humusga. Panoorin lang natin Wherever it pleases. Yun ang practice Simulan natin Ito yung sinasabi ko. Ito pala yun. Ito yung mga mamahalin. Matindi. Tingnan natin Kasi may mga tanong dito na na ko siya napanood ko lang kanina para may mga tanong na utal-utal na ito. Ayan, simulan natin. Ng modification na ito. Tama Yun po. ang sinasabi nyo Tama po. So, Madam kung Speaker, Your DBM, ano-anong modification at ilan ang na-approve na modification ng DBM, Madam Speaker? Ngayon, naaaralin ko ito. Nagka-interest ako dito sa babaita na ito. Ang lupit nito. Sobrang yaman muna pala ngayon. Sige, panoorin natin. Gusto niya ba simulan natin sa umpisa para maganda naman ang magaling dati yan. Dating activist from UP ka. Kaso nilamo ng sistema. Mayroon pala nakakakilala rito. Ito yung mga di umano na korap sa kongreso, na congresswoman, na congressman Nayari si Kimbo ni congresswoman na sunog. Ito po gusto ko lang kanina kahapon napanood ko kasi kanina. Simulan natin sa mga tanong. Ito. Simula Madam tayo. Speaker, Your Honor. So the poverty incidence Poverty incidence. drastically declined, Madam Speaker, Madam Sponsor, from 18.1% in 2021 to 15.5% in 2023. That is correct. Thank you, Madam Sponsor. Thank you, Madam Speaker. Speaker pala to si Majority Leader. Madam Speaker, I move that we recognize the Honorable Arlene D. Brosas of the party list Gabriela. The Honorable Arlene Brosas is For recognized interpellation. for her interpellation. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, will the sponsor yield to some questions, Madam Speaker? Certainly, Madam Speaker, Your Honor. Yes, Madam Speaker, it is notable since the President, Marcos Jr., assumed position as President of the Philippines in 2022, the budget allocation under the unprogrammed appropriations increased. Tama po ba? Madam Speaker, tumaas po siya, Madam Speaker, in... Alam nyo,
Kung ganyan lang ang sasagot, di ba? Dapat meron kang kredibilidad, meron kang tapang, sagutin. Yung lahat na ipupukol sa'yo, dapat be ready. No? Hindi yung palinga-linga ka ng ganyan. Hindi pwede yun. O anong magiging impression sa'yo ng mga nanonood sa'yo, lalong-lalo na naka-televise kayo all over the Philippines o meron pa nga sa ibang bansa. Hindi pwede yan. Kung ikaw ay matalino at alam mo ang ipupukol sa'yo, dapat meron kang atake, no? Meron kang may pansalag ka. Sa nangyayari dito, ngayon ko pa lang kasi nakalukat yung mga ganito, meron din pala na malaking magnanakaw, no? Di umano, dito sa mga kongreso, no? Ngayon nabubuko na sila. Nako, biruin mo, ang dami mong meron ka pang issue, di umano, pero nakita natin, no? Sa meron nga naman talaga. No, with matching smile pa siya. Nakaganyan siya. So, eto na, tuloy natin, ha? And beginning 2021, tumaas po siya during President Duterte, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, 2022, 2023, and 2024, tumaas po ba ang unprogrammed appropriations? Salamat, Tolbuster. Salamat. Ito na, walang masagot. Tinatanong ka dito. Tinatanong ka niya, no? Ayan, nagtatanong, oh. Oh, sagot! Wala nang may sagot. Grabe! Yan ba ang binoto niyong congresswoman? Aba. Dapat mag-isip-isip na. Sige, tuloy natin. Lumingo na naman siya. Kailangan ko ng tulong dito. Kailangan ko ng backup. Wala akong may sasagot. Tulungan niyo ako. Asa na? Yung sagot, asan? Sige na, please, tulong! Lifeline! Kailangan mo ng suporta. Humihingi na ng tulong. Madam Speaker, my time is... Inuubos niya. Ito parehas itong mga congresswoman, ha? Tinatanong niya. Meron siya tinatanong dito, pero hindi ko pa to napapag-aralan. Napanood ko lang. Gusto ko lang reaksyonan kasi bakit tinatanong siya, hindi siya makasagot. Nakanganga siya, humingi siya ng saklolo. Di ba? Mas maganda siguro pag binanatan ka, dapat meron ka talagang pambanat. Ganito yung nangyari diyan. Ito. Nakasulat yan dito, may ebidensya. Ito yung ebidensya lahat. Dapat ganun ang sagot. Hindi yung parang walay na lang. Alright? Tuloy mo nga. Counting. Madam Speaker, I'm ready to answer. I'm ready to answer. Woo! Lutang. Pag mga gantong mga wag nyo na pong iboto. Sayang lang. At balita ko rito, tatakbo daw to, di umano. Ito ay nasa 2nd District pagkakalam ko ng lungsod ng Marikina. Pero bakit? Alam mo, ang ganda ng Marikina. Ngayon ko lang napapagtanto, hindi pala lahat. May mga sumasalungat. Kagaya ng may sinabi rito, magaling daw to. Taga-UP. Given na, matalino taga-UP. Pero bakit ganon? Nasunog ka sa pera. Ay, di umano, ha? Diretso natin. Gusto ko marinig dito yung yung pagtatanong sa kanya. Kung raw yung di umano na yon? Panoorin na lang natin. To be accurate, in 2020,
in 2018, Handa na ako sumagot. To be the impossible dream. Ano na? Diyos mio. Pag korupsyon ang pag-uusapan, durog na durog ka sa akin. Hindi pwede yung mga ganyan. Ayoko ng mga ganyan na mga style nyo. Sayang ang boto sa'yo ng party list ata, nanalo ng party list eh. Pero sayang ang ganda ng dress mo. Ang ganda ng buhok mo. Magkano kaya pagawa sa buhok niya? Diba? Ang postura, ang ganda. Pero ang utak. it was 75.34 billion. In 2019, it increased considerably to 197.135. And then in 2020, 216.303. In 2021, 170. Ate, teka lang. Ate, wait lang Kasi binabasa mo na nga lang, hindi ka pa confident sa mga sinasabi mo. Nagbabasa ka na lang basa na lang yan. Paano kung on the spot statement, pag tinanong ka, wala ka nang masabi, yan, binabasa mo na lang yan, hirap na hirap ka pa. Kasi, baka mamaya, may hino-hocus-pocus ka pa rin dyan sa ginagawa mo. Wrong move yun, ate, Mali yun. Paturo ka sa mga magaling. Nakakatawa ka, ate. Ito pala yung congresswoman. Naku, Diyos ko. Nakakatawa lang pag ganito congresswoman mo, walang alam. Naku, Diyos ko. Ayoko na maging kamag-anak ito. Nakakahiya. May kode ko na nga eh. Utal-utal pa. Tuloy. 26.315. 2022, 251.63. 2023, 807.162. 2024, 731. Natatawa yung nagtatanong natatawa na lang sabi. Ano kaya yun? Tinatanong ko parang iba sa lungat sa tinatanong, sa sagot niya Parang, sagutin mo ako ng diretso. Ano ba talaga? Parang sabi niya, Tol, tama na. Hindi ko na kaya. Hindi naman to yung script natin. Hindi to yung script natin. Bakit binira mo ako niyan? Di ba magkaibigan tayo doon sa isang hearing? Tapos ngayon bibirahin mo ko. Mapapahiya ako nito, Tol. Huwag ganon. Ayusin mo. Sige, tuloy mo. Thank you, Madam Speaker. So, which means, Madam Speaker, from 251 noong 2022, it became 807. Unprecedented po yun. And 731. Tingnan niyo yung mukha niya. Nakita niyo? Nagtanong siya from 282, parang biglang nag-blow ng biglang nag-800. Tingnan niyo, galit na galit Tingnan niyo yung mukha. Grabe ka, sabi niya, grabe ka naman. Pinapahiya mo na ako nito sa mga tao. Ayan Sabi niya, tatampalin kita. Tingnan mo, hiyang-hiya na ako rito. Wala na akong masagot. Diretso. Diretso mo. Maganda pala rito. So, malaki po, Madam Speaker. Maganda pala dito yung mga birador ng mga kulambatero ng Congress. Maganda pala natin minsan itapik. Nakakatawa din sila. Pag sila binanatan, wala silang masagot. Sige, tuloy mo. Speaker. But Madam Speaker, gusto kong magtanong kaugnay din sa PhilHealth, Madam Speaker. Ano-anong GOCCs pa ang may excess funds? Can you give us the breakdown at ano-anong GOCCs din ang nagbabalik sa National Treasury? Madam Speaker, Your Honor, as of August, it is just PDIC as well as PhilHealth, Madam Speaker. May breakdown kayo, Madam Speaker? Patay na. Patay na. Yes, Madam Speaker. Asan ang breakdown? Ang tagal naman.
Oh, yung mga sa likod, alalayan nyo. Baka may umabot pa yan ng kalahating minuto, 3 minuto, 5 minuto, wala pa yung breakdown. For first Ayun na. tranche of PhilHealth amounting to 20B dated May 13. First tranche of PDIC amounting to 30B dated June 5. Second tranche of PDIC dated July 1 amounting to 30B. Third tranche of PDIC amounting to 20B dated August 14. And second tranche of PhilHealth amounting to 10B dated August 22 for a total of 110. Thank you, Madam Speaker. 110B. So, Madam Speaker, sa 2024 GAA and Programmed Appropriations Special Provision Number 1, dinagdag ang GOCC excess funds noong Bicameral Conference Committee bilang isa sa mga magpupuno ng unprogrammed appropriations. And expand, therefore, ang mode ng UA. Hindi ba parang Maharlika Investment Fund ito? Unang beses itong ginawa, isa sa mga naging issue dahil dito ay ang pagbabalik ng PhilHealth sa National Treasury ng excess funds. Kaya po yung kaninang sinabi ninyo. At paglalagay nito sa UA or unprogrammed appropriations. Madam Speaker, magkano ang kabuang halaga na nakolekta mula sa GOCCs para pondohan ang unprogrammed appropriations sa 2024? Parang aligaga siya, no? Hindi niya alam kung saan kukunin yung sagot. So para sa buong taon, ang nakaprograma po ay 194.78. 194.7. Pero yung nabanggit ko po sa inyo kanina, yun na po yung na-release. Yung 110B, Yes. ay yun ang na-release. Yes po. Ito, sabi nga nila, dito raw sa Kongreso, marami ang mga gumagawa ng anomalya di umano. Pero, ang tanong dito, ito, grabe daw ito eh. Doon ako nagtaka, no? Talagang sobra daw. Ang laki. Pero nyo, uy, naku. Kaya gusto ko lang maging topic, yung mga korupsyon, imbis na sa taong bayan pinamimigay, kagaya ng ginagawa ni Yorme, pinamumudmud niya sa taong bayan. Bakit itong mga ito, hindi ginagawa? Diba? Nasa kanila ang pondo. Ang laki ng pondo sa Kongreso. Pero, nasan yung project? May project ba sila na papakita? Ha? Ilalagay lang yung pangalan nila doon sa signage. Project by ganto. Oh, kalahating kalsada, kahit ayos na, wawasakin. Kalahating part ng kalsada na, sabi nating 5 meters, wawasakin. Milyon na ang halaga. Ganyan. Tumirada yung mga ibang congressman o congresswoman. Kaya ito, binibigyan ko lang kayo ng isang parang ito, merong anomalya rito sa Congress. Dapat masilip din natin yan eh. Hindi lang tayo nakapokus kung saan-saan. Ito mga to, yung mga nakawan nila, dapat maisaliwalat din. Eto na, sila ngayon nagtitirahan dito ha. Sila ngayon naghahanapan ng butas. Alamin natin kung bakit. Subaybayan natin. Bakit sila yung nagtatanong doon sa mga iba't ibang hearing dyan. Ngayon, sila ngayon nagsisilipan ngayon. Naghahanapan na. Tuloy natin. Natatawa ako dito eh. Magkakampi ba kayo? Totoo bang magkakampi kayo o talagang nagkakasira-sira na kayo? National budget yan o budget ng Congress mismo. Yun lang po, kasi ngayon ko lang po na gusto ko lang iano rito, Ma'am Lea Garcia, yung mga ibang kongresista na biglang yaman. Agaya nito, tapos tinanong siya sa isang tanong, hindi siya makasagot. Tuloy. Madam Speaker, sa 194.78 billion na nakolekta na pinondohan ng UA, tama bang sabihin, from January 1 to July 31, 2024,
No, I gave you the dates. So, nung release, so nag-umpisa lang siya after those releases. The first release, I believe, was May. So, Madam Speaker, if I may, ang UA ay natitrigger lang po siya ng excess revenues, Okay. among others. Yes. Madam Speaker, so yung 194.78 ay hindi pa released all. Hindi Ganon? pa po. Naka-program Tama pa po. siya. Kaya ito, habang sila ay nagkakagulo dito, pag pumasok ang administrasyon ni Yorme, nako, wala na mga ganyan. Babagsak ni Yorme yung mga yan. Yan ang katotohanan dyan. Kaya iangat natin si Yorme. Yes, kulang pa Yes. po. Program to be released, Madam Speaker. Saan i-release, Madam Speaker? May listahan ba kayo? Is it different from the one here? Walang bala. Nauubos ang oras namin sa inyo. Yes. Madam Speaker, meron tayong listahan Dito tayo. Dito tayo kay ano. for 2025 is include Dito tayo sa... Madam Speaker, can I specifically for the accomplishment of Madam Speaker. Dito tayo sa magaling na ano. Ito yung we will napanood ko eh. submit. Ito, Yes, yan. Thank you, Madam Speaker. Today, Madam Speaker, no? Kasi Yes po. kumpleto naman na yan. Thank you, Madam. Ito tayo. Ito yung magaling eh. Magaling din na congresswoman. Talagang binati ko siya eh. They have to report it to Government, is that what you wish to have in mind? Completion, final. Yan. Ito tayo. Kuya Goods, yung latest video ni Chris Ulo. Yun po. Huwag mo muna nating pasukin yun kasi konektado yun doon sa, sa video ni Doc Willie Ong. Ayoko pong makihimasok muna sa video ni Doc Willie Ong kasi alam niyo po yung tao, may karamdaman po yun eh. Kaya na muna natin yan yung kalokohan ni Chris Ulo doon. Ito lang gusto kong kasi itong si di umano matindi raw ito nakaw di umano. Saan na ba yun? are. Ito. Saan nanggaling? Kasi that's where we see how efficient ang ating mga department. So baka pwede pong isubmit sa atin today. Yan, panoorin nyo mga kasama. Natin. Panoorin nyo. Ito yung nagtanong, hindi ko kasi din kilala ito eh. Ito yung nagtanong doon sa babaeng nakapink. Ngayon, ito, yung nakapink, lahat ng mga tinatanong sa kanya, taliwas dito sa tanong na itong babae na to, congressman to, hindi ko kilala eh. Sige, panoorin na lang natin. Ang pagkakaiba, Madam Speaker, today is that the agencies themselves use their own savings. So, they can modify on their own. So, hindi katulad dati na nililipat sa ibang ahensya. And does this mean hindi siya nire-report sa... No, pero, yes. So, but as a result of that change in practice, kaya nagkaroon din sila ng ibang pagre-report, but tama po yung observation ninyo, and I think that is a very important point. Hindi naman dahil nag-iba ng practice ay nawalan na sila ng responsibilidad na mag-report. So because of that, they will submit the report on savings. They will provide the report as okay, but henceforth, they will include it in the BSF moving forward. But you will submit within the week
to the Committee on Appropriations, and we will copy furnish all members. Yes, please, Madam Speaker, kasi napaka-importante po na alam natin how efficiently they're using. Napakadaling mag-declare ng savings kung bibigyan natin ng blanket authority ang departments to use the savings and use it whenever they want or augment something without passing through Congress. E di, i-bloat na lang palagi yung bidding, yung ABC, tapos magdadive. You know, this is not acceptable, should not be acceptable to us. That's why we need those reports. Kaya sana po, within the week, or sana nga within the day or hanggang tomorrow para naman po mapag-aralan, Madam Speaker. Anyway, my next question refers to, dito na ako sa, alam naman ni Madam Sponsor ito, yung tungkol sa earmarked revenues. Di ba? Revenue pa rin ito ha. Earmarked revenue. Nako, ito ata yung pinag-aawayan nila. No? Kanya-kanya na itong naglalabasan na yung mga durobo sa Kongreso. Yari ka ngayon, Balbon! Sige, ate, banat! Madam Speaker, sa pagkakaintindi, can you define earmarked revenues through you, Madam Speaker? Ayan na. Ate, didefine mo lang. Ang tagal. Humingi ng lifeline. Help by attorney at the back. Sige ate, bira mo. Earmarked revenues, Madam Speaker, are identified revenues required by law to be used for designated activities, benefits, or purposes which can be either classified as use of income or special account in the general fund or SAGF. Nung pong nag-interpolate tayo, sinabi po sa akin that the cash isn't available because the cash is being used. Madam Speaker, Madam Sponsor, tama po ba na pwedeng gamitin ang earmarked revenues ng national government wherever it pleases? Halaka! Halaka! Huli! Bakit? Ginamit ba? Hala, nakakaloka naman itong issue ngayon sa Kongreso. Magkano kaya ito? Magkano pondo naman? Ilang bilyon kaya ito? Naku, napapaisip tuloy ako. Ito kaya pagkakatiwalaan? Aba. Sige, tuloy natin. Mukhang may gumagamit na ng pondo. Naku, ibang klase Palagay ko, mahuhuli ka na ate. Sisirain ka na ngayon ng mga kasamahan mo. Baka naman kasi hindi ka namamalato. Sinusolo mo lang. Ate, wag ganun. Lalabas at lalabas ang baho mo pag hindi ka na mahagi dyan. Tuloy! Yun ang practice po ng natin. But let me explain. Madam Speaker, yung tanong ko po, hindi kung practice siya or hindi. Tama po ba na ginagamit natin ang earmarked revenues for other things other than specified in the law? Aligagana yung nasa likod, sabi niya, parang tinira tayo pasok hindi tayo makalusot tama ba ginagamit naman kasi? Yes or no? Wag mo nang paliguy-liguyin. Yes or no lang. Taka, elaborate mo ng konti kung yes. Elaborate mo ng konti kung no. Yun lang ang sasagot mo. Wala nang iba. Sabi ni Sir Level, sige, basagin sila. Wala talaga akong pake, wala rin akong pabor kahit sinong gisihin nila dyan. Kahit yung congressman sa amin, sabi nga, ginisa nila nila ang BP, dapat rin gisahin ng iba, patas lang. Mula kay Dodong sa ibang bansa, pag may anomalya, resign. Tama, sir. Sa ibang bansa. Pag binabatikos na sila sa ibang bansa, nagre-resign na ang tao. Kasi nahihiya sila. Kaya nagtataka ako dito, eto sa Kongreso, bakit puro makakapal ang mukha ng tao dito? Binabatikos na sila, talagang todo postura pa sila, proud pa sila na, eto usapin pera naman to makinig lang tayo. Naipasok ko lang to kasi, corruption, mahirap pag may nagkukurap Eto, malaking pera to, pwede ito magpatayo ng building, 20 billion, di umano.
Ang tanong ko, sa 20 billion ba kaya naman kapagpatayo ng 20 floor? Tatlong 20 floor, di ba? Tatlong 20 floor, tama? Yung 20 billion o sobra pa? O mahirap, maano tayo sa, sa mga ganyang project eh. O tuloy mo, ate. Ala. Madam Speaker, if Yeah. I may be allowed, Yes. parang po siyang, if I may use a comparison, parang po Ate, ang tanong sa'yo, yes or no? Tama bang gamitin ng Congress ang pondo? Huwag ganyan. Ha? Tinanong mo pa kung pwede kang sumagot eh. Kanina ka pa tinatanong. Iwag! Wag mo kami lolokohin mo na naman kami, ate. Wag ganun. Bira. kung tayo po ay nagde-deposito sa isang bangko, nagdeposito tayo ng 100 piso, iniwan natin sa bangko yung ating 100 pesos. Habang hindi natin kailangan yung 100 pesos na yan, ini-invest ng bangko yung 100 pesos na yan. But at any point in time that we demand 100 pesos plus the interest, dapat... Sino nagsabi nun, ate? Meron ba kayong agreement na gano'n ang gagawin nyo? Bakit hindi mo sinabi sa mga kasama mong kongresista dyan na gano'n ang ginawa mo? Diba? Ito lang na-analyze ko lang. Bigla lang akong parang hindi naman pala pwedeng gamitin, no? Yung pondo na, yun yung pondo na nakalaan para kung meron gagawin ang Kongreso na project, meron silang uhugutin. Ang issue pala dito ay parang pinahiram. Ito. Ang lakas mo naman. Sabagay. Pinasok tayo na lumayas ka dito. Isa-isahin mo yung ninakaw ni Isko, baka hindi magkasya sa papel mo. Ikaw pala yung ikaw pala yung Marvin. Bakit pala kita binigyan ng yung Marvin? Marvin! Diyan ka na lang ha. Mag-stay ka na dyan. Diyan ka lang. ibibigay sa atin ng bangko yung pera natin. At any point in time that we want it, it must be available. So ganun po ang konsepto ng earmarked revenues. Congress earmarks a certain portion, kinokolekta ng ahensya ang revenue, dinedeposito sa treasurer, habang hindi ginagamit ang cash, gagamitin muna ang cash sa pagpapatakbo ng buong government kasi po ang... Sino nagsabi niyan sa'yo, ate? Sa mga nakakaalam, ganun po ba talaga? Yung pondo, pag hindi ginagamit, pwedeng gamitin ng ibang ng gobyerno para doon sa mga gagawin nilang activity. Alam ko parang pagkakaintindi ko dyan sa mga individual budget funding kayo, di ba? Kung ito budget mo, budget ko lang to, no? At kailangan yung budget na yan, lahat ng kongresista dyan, alam yung ginagawa dyan sa budget na yan. Parang lumalabas dito, pinautang o pinahiram o ginamit at hiniram. Masisira ang pangarap. Alam nyo, maraming sisiraing kabataan yung mga gantong kurap na tao. Maraming maapektuhan. Ang laki yung 20 billion. Biriin nyo, ang laking bagay na nun. Mula kay Sir Dodong, basta buaya, busog, mahihirapan magsalita, aray. Parang nagkaka-interest ako dito sa mga buaya. Gusto ko rin makita yung mga sasabihin ng mga buaya na yan. Yung mga magnanakaw na mga dorobo. Ito yung mga talagang mga professional na. Kala kasi nila hindi sila mahuhuli. Ngayon, sila ngayon dyan sa Kongreso, magsisilipa na. Ngayon ate, paliwanag mo nga. Bira. Pangongolekta ng buwis, hindi naman po January 1. Meron na tayong buwis. Paano natin babayaran ang sweldo ng ating mga page, ang sweldo ng mga government employees? Wala po tayong ibabayad sa inyo na sweldo kung hindi natin... Ate, hindi obligasyon ng Congress na ang pondo nyo ipambayad dyan sa mga pasweldo nyo. May mga sarili-sariling budget yan. Taliwas naman kasi ate yung mga sagot mo sa tanong lang eh. Tama ba gamitin ang pondo
sa iba't ibang mga ahensya? O tama ba ipahiram? Ate? Wag ganun. Wag mo nang lokohin ng mga taong bayan. O, mag-isip-sip na kayo, mga taga Marikina. Alam nyo, ang mayor ng Marikina, napakagaling. Oo, the best. Ito ata ang lalaban sa pagka-mayor. Wow, Ate, hindi pwede. Oo. Yung Marikina, maayos, baka masira pa, ha? Oo, ang ganda ng Marikina, mga kasama. Kung magpupunta kayo sa Marikina, talagang napakalinis ng Marikina at maayos yung mga way segregation nila pagdating sa traffic rules, one-way, palengke, malinis. Naku, baka taga Marikina. Kung sino man taga Marikina rito, ito ay chismis lang. Mag-isip-isip kayo. Tuloy mo, ate. Gagamitin ang cash na yan. Pero at any point in time that an agency demands those earmarked revenues, the Treasury must... Kaya pala, mula kay Sir Through the Lens. Kuya Goods, tatakbo yan, nadali mo. Naku, ate, hindi pwede. Hindi ka pwede ganun. Pagkatapos siya sa Congress, sa local naman, baka maubos din. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganun, ate. Tama na. Hindi na pwede yung mga ganyan mga pagtutsada nyo. Mabubuko ka na. Ito lang hiling ko sa mga nakakapanood ng ganito. Kung alam nyo na meron ng ganap at nangyari na may perang involved na, wag na kayong bumoto ng ganyan. Masisira lang ang buong 3 taon nyo pag binoto nyo yung isang ganun tao. Diretso natin dito. Be able to make those funds available. Ganyan po ang ibig sabihin ng earmarked revenues. Madam Speaker, saan po nakasulat na ganun ang ibig sabihin ng earmarked revenues? Na pwede siyang gamitin pag hindi ginagamit pa. Kasi malinaw naman po, earmarked accounts and funds are not, the legal basis of an earmarked revenue could be a law, a presidential decree, or international agreement. Bawat earmarked revenue may batas. At walang blanket authority doon na sinasabing pwede mo munang gamitin habang hindi ginagamit ng agency. Gusto ko lang po makahanap ng legal basis mula umpisa. Asan po ang legal basis na sinasabing pwedeng gamitin ang pondo na in-earmark natin for another thing kasi yung cash naman hindi pa ginagamit ng ahensya. So hiramin ko muna. Paano kung hindi ko na maibalik? Paano kung hindi na tayo makautang? Hindi po ba pag regular ka na tao, ginamit mo ang pera na hindi para doon? Qualified theft na to. O kaya, pwedeng technical malversation of funds if you use it for another thing. Ala! May nagtatanong mula kay Francis de Assis. Yung fund ba ng 5K sa Congresswoman ba yan? Francis? Mukhang hinahanapan ka rito. Naku, yari ka. Nasan daw yung 5K? Naglalabasan na yung mga subscriber. Naku, anong pangalan to? Kimbe? Kembot. Miss Kembot. Asa na raw yung 5K? Diba? Naku po. Yung mga nabaha. Binigay mo ba? Wala na. Diretso. Ang tawag po doon sa libro ay Book of Accounts. So, may Book of Accounts at nandun naman... Sir Johnny, ang usapan dito, corrupt. Hindi usapan dito pagpapanggap. Ang inaano rito, nilalatag dito, yung mga pera. Pera usapan dito eh. Johnny Medina, walang DDS, walang ano rito. Ikaw, makagawa ka ng kwento, akala mo magaling ka na. Diba? Gusto mo maging pulutan? Usapan dito nasaan? Ito, Congresswoman sa Congresswoman to. Magkakaalyado sila rito. Diba? Diretso mo, ate. Man po maliwanag ang balanse. So, at any point in time na kung na-question... Madam Speaker, ulitin ko, ano pong batas ang nagsasabi na pwedeng gamitin pangsamantala ang earmarked revenue? Eto, Mr. Johnny Medina. Ikaw ba,
Sa bagay, baka tulonggis ka rin, Mr. Johnny. Ngayon, si Congresswoman nagtatanong siya, pwede ba na ipahiram yung budget ng Congress? Ha? Kung halimbawa hindi pa ginagamit. Ngayon parang lumalabas yung budget ng Congress, nawawala, nalulustay eh. Sa Kongreso to magkakasama sila rito. Ano sinasabi mo nagpapanggap? Mr. Johnny, ang sarap mong Tarantado ito, diretso. Walang masagot? So, hindi po ginagamit ang revenue. Hindi naman pala ginagamit eh. Ano yung in-explain mo kanina? Lutang ka ba? Ate, huwag ka na tumakbo sa Marikina, sayang. Marami kang mapiperwisyo. Diba? Marami itong mapiperwisyo pa sa Marikina. Magsasaper ang mga taga Marikina pag ito ang naging, nako, Diyos mio, Marimar. Mula kay Oliver, gusto kong tanungin yung si Joel. Nagsabi kay, anong nagawa ng budget niya sa Congress? Yan din ang pwedeng itanong natin eh. Asan yung budget ng mga congressman? Bakit hindi nyo itulong? Meron silang, ganito, meron silang mga, minsan, nagpapagawa sila ng mga court di umano, mga kalsada di umano, na alam naman natin, kahit ayos na, sisirain. Tapos lalagay doon sa project, ito, project by ganito, eto ever, gano'n. Ganyan lang naman ang silbi nila eh. Tapos yung mga hearing, yan, meron silang hihiring-hiringin. Tapos na, malaking pera na. Basta sinungaling, hindi marunong magsalita. Ano ba sagot mo? Hindi pwede. Tuloy natin. Maliwanag po yun. Yung pera, Madam Speaker. Maliwanag po yun. Yung pera, sabay talikod. Asan na yung pera? Asan na yung pera? Ano sasabihin ko rito? Tulungan niyo ako dito, ginigisa na ako dito. Yung pera, ubus na. Asan yung pera? Ito yung mga gustong suportahan ng mga makikitid ng utak, kagaya na ito ni Medina. Sa bagay, baka nakikinabang ka dito, Medina. Baka nakikinabang ka dito. Pinagtatanggol mo. Salita ka pa. Salita ka pa, Medina. Hindi naman kita ikikiki. Grabe kayo. Ganito pala ang gusto nyo, yung mga magnanakaw. Hindi nyo na lang itulong. Ito, kay Sir, Congressman Ernix. Anong ginagawa ngayon ni Congressman Ernix? Pinamumudmud ngayon sa tao. Si Medina, malupit pala to. Gusto pala nito, puro nakawan. Kaya walang pag-asa ang Pilipinas dahil pinapatronize nyo yung mga magnanakaw sa Kongreso. Tinatanong ka dito, Kimbot. Nasa na daw yung 5K na Marikina? Nabigay mo ba? Eto nagtatanong lang to. Diyos ko, ewan ko ba? Diretso natin. Saan po sinasabing batas na yung cash na nakolekta ng isang collecting agency para sa isang bagay na naka-earmark? Kaya po tayo nagpasa ng batas sa Kongreso. Gusto ko itong SUF para lamang sa free wifi. Meron na siyang 24 billion na cash na nakadeposito. Pero sabi nga, yung cash na to nawawala na kasi ginagamit siya habang hindi pa ginagamit ng free wifi. Hindi ko po talaga masettle sa utak ko kung paano yun lang naman tinatanong ko, ano po bang batas ang nagsasabi, yung cash na para sa free wifi, pwede munang hiramin ng national government para gastusin sa ibang bagay. Naglalabasan na. Yung budget sa free wifi, parang hinaram ng national government, di umano. Yun lang napakasimple, alam niyo yun, budget nila yun. Para sa Congress, libreng wifi. Pero bakit hindi pa pina-implement din ang tanong? Hihintayin ba matapos ang termino at paghahati-hatian? Ganun ba kasimple? Diba? Napakasimple lang, Medina. Ganto.
Sa bagay kasi, baka magnanakaw ka rin. Pinagtatanggol mo yung mga kapwa magnanakaw. Eh. Medina, kung nandiyan ka pa. Ano ba ang trabaho ng congressman at congresswoman? Ha? Di ba may project kayo, mga congressman at congresswoman? Yung sinasabi mo, baka may pinagtatanggol ka pa dyan sa area mo. Naglatag ba kayo ng project? Ngayon, eto, merong proposal, no? Free Wi-Fi all over the world ata, all over the Philippines ata to, somewhere in the Philippines. Ngayon, hindi pa napapa-implement, pero may pondo na. Ngayon, nasa na yung pondo? Okay, nagigets nyo? Nasaan ngayon yung pondo? Hindi kagaya ng ginawa ni Yorme, pinangutang pa nga eh. Pinangutang pa yung pondo pampagawa lang ng mga condominium. Ngayon, eto, napakalaking pera. Bilyones. Kayang-kayang magpagawa ng ilang kondo. Pero nasa na? Nawawala. Sa Kongreso ito, budget ito ng Kongreso. Huwag niyong lolokohin yung mga tao. Puro kayo nasa Kongreso dyan. Tinatanong ito, si Kembot, kung pwede bang gamitin habang hindi pa ginagamit yung free wifi. Sabi natin, budget yun sa free wifi. Habang hindi pa ginagamit, pwede bang gamitin o hiramin yung pera para sa hiramin ng national government? Pwede ba yun? Budget nila yun eh. Nakalaan yun para doon eh. Tapos sasabihin mo, hindi. Nasaan yung pera? Ang tanong, nasaan? Napakasimple lang, Medina. Korupsyon ang number 1 sa Pilipinas. Ngayon, may mga nakaupong magaling. San ba to? Ano bang pangalan mo, ate? Ito ang iboto niyong congressman. At pag tumakbo to ng pagka-mayor, mayroong salita, may boses ito. May magagawa to. Sana, pag tumakbo pa kayo, manalo pa kayo, ate. Kasi sinilip mo yung mga magnanakaw dyan sa Kongreso. Alright, Abira. Nang hindi nagpapaalam sa tamang or walang proper documentation. Tama! Natumpak mo, ate. Madam Speaker, una sa lahat, napag-usapan na natin ito. Wow! At maliwanag naman. Napag-usapan na natin ito? Baka ikaw lang. Baka kayo lang, hindi kasama si ate. Nangyari yan sa Konseho ng Maynila. Baka gano'n, may mga gano'n. Huwag mong ilhis ang tanong sa'yo. Gisado ka, sarili mong mantika. Diba, Bira? Na at any point in time na kailangan na ng DICT ng additional funds para sa free wifi, they may request. Madam Speaker. Maliwanag po yun at katulad din doon Madam sa Speaker. fire trucks. So lahat po yun ay pwede. So, yun. Gumawa siya ng sarili niyang rules. Lahat daw ay pwede. Saan batas, sa saligang batas o saan article code mo nabasa yan? Kaya nga nagkaroon ng ng batas para diyan eh. Ang budget sa Kongreso ay para sa Kongreso lang. Hindi mo pwedeng ipahiram sa other agency o other department o other national government para gastusin nila sa ibang gusto lang paggastusan. Para sa Kongreso lang yan, ate. Huwag kang ganon. Huwag masama ang isip. Huwag matakaw. Nakakabiluukan yan. Ngayon, nasisilip ka na. Kasamahan mo pa ang sumisilip sa'yo. Nako. Ilang bilyon? Nako. Ganyan-ganyan yung inutang ni Yorme, pero ang daming napakinabangan. Maraming nakinabang ngayon. Di ba? Mula kay Level Harvigo, gusto ko mag-isa nila si Joel Chua at yung ibang congressman sa ibang district. Tama po. Sana po yung mga gisahin kung ano-ano yung mga project, yung mga ghost project nito mga ewan ko sa mga congresswoman na to, congressman na to. Ilabas nila kung anong project ang naisagawa nila. Baka wala itong ipakita, Kasi karamihan talaga, yung iba rito, siyempre, sila nakaupo. Sila yung may mga, kakayanan, baluktutin ang tuwid. Sila yon. Ngayon, wala na maghahabol hanggang matapos yung term. Di ba? Mula kay Sir Trudeau, darating yan sa level head, lalo na yan kay Chihuahua, majority floor leader na walang isip. Your Honor na kapatid ni
Ayan. Darating din yan. Sana rin, no? Masilip din ito na, papangalan nito, magaling tong magaling maghanap ng butas sa mga congressman na wala namang project pero nauubos ang budget. Diretso. Ang sistema po ng paggamit ng accounts sa special accounts in the general fund. Ganun po ang sistema. Pero kung meron pong legal question ang ating kagalang-galang na BH Herrera, nandito naman po ang DOJ, Judiciary, pwede po siyang Ate, yung nasa likod mo nga, nakasimangot na Tapos ngayon, tinatawanan ka pa dyan, Sabi niya, ate, mali naman yung statement mo. Sasabihin mo, andito naman yung taga-DOH. Hindi ganun. Pakita mo na magaling ka. Pakita mo na kaya mo siyang sagutin. Yung tinatanong sa'yo na pwede ba gastusin o hindi, yun lang, ate. Huwag ka na mag-imbento ng kwento. Ha? Huwag pala kwento, ha? Mula kayo na tatakbo pa naman. Tatakbo ka pa naman sa Marikina. Sino taga Marikina? Alam nyo na, ha? Tuloy mo lang. Tanong ng legal opinion, ng opinion mula sa DOJ, because that is really beyond us. Hindi po ako hindi po kami makakapagbigay ng isang legal opinion. Ate, hindi opinion. Hindi opinion yung hinihingi. Yes or no? Mahirap ba? Mahirap ba sagutin yes or no? Asan yung pondo? Hindi opinion ang hinihingi sa'yo. Statement mo. Kala ko matalino to. Kala ko matalino. Kita mo, mula kay Sir Francis de Asis, ako, taga Marikina nga, nabaha. Yung 5K, nasaan? Nasaan yung 5K? Paliwanag mo dito kay Francis. Di ba? Ano ba na nangyari? Nasaan yung pondo? Nangako ata kayo sa mga nabaha, magbibigay ka ng 5K. Naku, baka takot ka mawala. Baka nandun na sa Hermes. Mula kay Christine, matalino sa bulsa, nagpapasukan ng mga taga Marikina. Naku, yari ka. Sino ba ang mayor ng Marikina ngayon? Kung sakasakali, sino kakalabanin nito? Kasi, ang ganda ng Marikina, bilib ako sa Marikina Baka mababoy lang pag ito naging mayor Sana wag naman. Tuloy natin. Ay pwedeng hingin sa DOJ, Madam Speaker. Madam Speaker, Your Honor. we are the power of the purse here. Yes, tama. Tayo po ang nagpasa ng batas. Yung pera na in-earmark natin, mahirap po na ginagamit, tapos pag kailangan na, sasabihin mo, pag kailangan na, nandyan. Paano kung wala? Hindi ba ganun yung mga estafa cases? Hindi ba ganun yung mga pyramiding scams? Nadali mo, ma'am. Nadali mo. Napakagaling mo magtanong, no? Nadali mo. Baka naman kasi may kwento yan si Kelembot. Baka may kwento talaga yan na ganyan. Mula kay Mike Angelo, basta bangag at tabingi. Ayan. Mula kay gusto din yan, Chua, na maging mayor ng Manila. Gusto rin pala nung Chungawang na maging mayor. Hindi pa pwede. Hindi siya pwedeng maging Hindi siya pwedeng maging mayor ng Maynila. Alam niyo bakit? Mas dudumi ang Maynila. Mas maganda, dyan na lang siya. Dapat nga, barangay chairman lang siya. Tapos na. Sa congressman, wala na. Ano bang district ni Chihuahua? District 3? Tama ba? Sino ba sa District 3? Yari ka na. Alam na, Yorme. From District 1 to 6. Vote straight. Mula kay Sir Through the Lens, Marcy Teodoro, Marikina. Yari na. Mag-stick lang kayo kay Marcy Teodoro. Wag na kayong kumuha ng sasakit lang ang ulo nyo. Walang mangyayari. Di ba? Walang mangyayari kay sa Marikina pag ganto yung makukuha yung mayora. Tinatanong dito Mukhang mapag-lustay di umano Ako, di ba? Wala. District 3, wala. Iantay ko sino. Ay, sigurado yan, sir. May record na kasi yan si Chihuahua Pangit din ng niyan, pamamalakad. Biruin mo clearing ng national, MMDA. Siya pa yung humarap doon.
Against daw siya sa clearing ng national. Ayaw daw niya. Ay ba, ikagaganda ng Maynila eh. Ayaw mo. Eh, anong klase kang tao? O, di ba? Anong klase kang leader? Ayaw mo pala ng kaayusan. Diretso. Pagka umutang ka ng pera, for such a, di ba, tapos biglang pagkailangan na, hindi mo na makuha. Pwede mo i-demanda yung taong yun. Ang Tama. sinasabi mo kasi, at any given time, ang defense mo is at any given time, pwedeng hingin ng free wifi yung budget. Eh, paano kung walang pera ang gobyerno? Sa akin, hindi yung it's readily available. That's not the point. Ang punto dito, pwede bang gamitin para sa ibang bagay ang cash na inalat ng Kongreso para sa isang particular na bagay? Hindi po excuse yung sasabihin natin, available naman pag gusto ng ahensya eh. Anong difference ito dun sa DAP? Yan, Ma'am Fania, mega lang shoutout. Salamat po, nandito kayo. Ito, usapan lang ng mga korap, no? Mga korap lang to sa Kongreso. Ito, naglalabasan na po yung mga korap sa Kongreso. Kaya ito, binigyan ko lang sila dito ng isang magandang video. Tuloy mo ate. Magaling to si ate. Magaling to manilip. Well, ang tawag po dito, Madam Speaker, ang tawag po dito ay cash. Kinakabahan na. Kinakabahan ka na ate. Ilabas nyo na yung pondo. Tapos na ang usapan. Isa pa, may issue ka pa sa Marikina. Ang issue mo sa Marikina, yung pangako na 5,000 sa mga nabaha. Maraming nabaha sa Marikina. Pero yung 5,000 hanggang ngayon, wala pa rin. Ito patunay ito si Francis de Asis. Ma'am Tita Erin, magandang hapon. Naku. Ibang klase pala talaga ang usapin na sa national. Bantayan natin yung mga kurap ng gobyerno. Kasi ang gusto natin, yung kagaya kay Yorme, pinangutang, pinaayos. Ito may pondo, walang paayos. May pondo na ito may mga pondo na ito, hindi nagagamit. Yung pondo na yun nakalaan sa free wifi. So yun yung pinaka-objective nila, gusto lang gawin. Magpagawa sila ng free wifi somewhere in the Philippines o may mga nakalat na area. Hanggang ngayon, Diyos mio, nawala na yung pera. Pinahiram daw di umano sa ibang ahensya. Ate naman, sino ang nasa likod nito? Sino? Malapit na October, lalaban ako po. Diyos ko, hindi mananalo yan. Yung pondo ang hinahanap namin. Pwede rin kaming magtanong dyan, ate, kasi isa kaming mamamayan ng Pilipinas. So kayo, isa sa public servant, no? Obligasyon yung sagutin lahat ng pinaparatang sa inyo. Ito tinatanong lang, congresswoman din na nagtatanong sa'yo. Ngayon, nasan yung pondo? Bakit hindi kayo makasagot? Kanino pinahiram? Meron ba kayong dokumento dyan? At ang tanong dito, bakit meron ba kayong papel o arrangement o agreement sa lahat ng nandiyan sa Congress na yung pera na yan ay papahiram nyo kung kani-kanino at kayo ngayon ay mawawalan ng pondo? Estapa, corruption. Naku po. Lumang tugtugin na raw yan. Eto, sigurado yan, meron ng corruption na nangyari dito sa pondo. Ang laking pera. Diretso mo ate. Management by the national government, and this is under Executive Order number 449. Yan po ang mandato ng ating national... Ate, yung bumubulong sa likod, sabi niya, ma'am, mali yung sinasabi mo. Nagkamali ako ng wag mo nang basahin yan. Mali pa rin yan. Hindi mo pa rin may patatanggol yung sarili mo kasi nga yung pondo nawawala. Diretso. National Treasury. So, kung meron pong legal question na gustong pang talakayan ang ating kagalit. Galit na yung taga-DOH yung nasa likod. Ate, wag ganon. Talakayin daw kung gusto raw mayroon legal question, kailangan DOH ang sasagot? Bakit? DOH ba nagpahiram ng pera na bilyones? Bakit ipapasa mo ngayon sa DOH? Hala.
Pasa-pasa na lang pala dito ngayon. Kayo ang nagpahiram, sabi mo, di umano, sa ibang national agency, ahensya pa rin ng gobyerno, tapos pag tatanungin kayo, ang DOH kayo, kailangan sumagot? Ganun ba? It's unfair. Diba? Unfair yun. Ikaw sumagot, kayo sumagot. Sabihin mo kung nasan ngayon yung pera. At anong ahensya nyo pinahiram yung pera. Oh, eto reaction ko lang to. Kasi nagtataka rin ako, may pondo naman pala, di ba? Bakit hindi nyo pa sinimulan yung free wifi? Di sana ang mga Pilipino tuwan-tuwa na dahil may libreng wifi silang makokonektan, lalo na yung mga hindi afford yung magkaroon ng internet. Pupunta na lang sa ilang lugar na, may free wifi pala dun eh. Tapos ngayon, parang bigla na lang, in the split of time, mawawala na lang yung pondo na para doon sa free wifi. Aba, ibang usapin na yan. O, diretso. Galang-galang na BH Herrera, ay pwede naman niyang itanong sa Supreme Court kung gusto niyang Ate, anong Supreme Court pinagsasabi mo? Ha? Ito pala yung ito pala yung binoto, Kala ko ba matalino to? Bakit ngayon mapupunta sa Supreme Court? Wala namang hinahabla. Wala pang na-convict na para mag-apila sa Supreme Court. Matalino pala ito. Oh, naniniwala ba kayo? Matalino ito? Nako. Iba-iba na yung sinasabi mo. Ang usapin lang dito, nasaan yung pondo? Paliwanag mo kung nasaan. Anong ahensya nyo pinautang? Huwag mo sasabihin na mag-ano na lang sa Supreme Court o DOH sa magpaliwanag. Naku, mahina. Diretso mo. talakayin pa ito. But as far as we are concerned, at any point in time na Any point in time. Ngayon nga lang, hindi mo masagot eh. Mag-any point in time ka pa. hihingin ng ahensya, ang earmarked revenues na yan, dahil maliwanag po, mas maliwanag pa sa alas 8 ng umaga, ang balanse nila, ay demandable po yan. Madam Speaker, hingin nga po maliwanag sa tirik ng araw yung balanse. Alam mo yun. Hindi maliwanag kung magkano ang balanse ng mga earmarked revenues dahil natatraffic sa Bureau of Treasury. You and I both know that. Natatraffic ang kanilang balanse sa Bureau of Treasury because nagagamit ang pera tapos naghihintay ngayon ng balancing or reconciliation. Hala! Nako, nagkakabukuhan na. Ibig sabihin, may gumagamit talaga. Tapos maghihintay na lang, pagtatapos ng term, kunyari ibabalance na lang, ay paano pag nawala na sa pwesto, di wala na. Ubus na, nakurap na. Hala! Ganun ba? Ganun pala nangyayari ngayon sa Kongreso. Ibang klase ang nakawan. Naku. Bantayan natin to mga kasama. Ibang klase pala ang nakawan. Bilyunan ang nakawan ngayon sa Kongreso. Diyos ko. Sino kaya ang nasa likod nito? Tapos ngayon, naku. Gagawa kayo ng ghost project? O, tuloy mo. Speaker, this is not a legal question. It is also a management of cash question. Dahil at the end of the day, kaya niya sinabi hindi to legal question kasi hindi pa to nasasampa ng kaso. Ito ay management question. Kine-question kita kung bakit nasaan yung pondo. No? Bakit nyo pinahiram kung kani-kanino? Pondo ito ng Kongreso. Mahina talaga to si ating nakapink. nangungutang nga tayo dahil kulang yung pera natin eh. So paano kung biglang may magandang programa ang isang departamento? Can we assure them that there's cash? So bigla tayong we earmark this ini-earmark natin ito sa bawat use niya. Kasi gusto nating i-make sure that the money is there at lagi siyang pwedeng gamitin. Tandaan natin, if yung humihiram ng pera ang may control kung anong ibibigay niya, then magdadamot ako ngayon sa pagbibigay kasi ginagamit ko eh. So they have the control eh. Correct! If you have the control, diba? Kunwari ikaw ang may control ng pera, kung ano ang pwede mong gamitin at hindi. Tapos may humihinging ahensya sa'yo,
kung ginagamit mo yung pera, hindi ka magiging generous sa ahensya ibigay. Tama. Kahit mayroon silang tamang programa. Kasi you're making use of the cash available. Yes, tumpak. Maganda lahat yan, Madam Speaker. But again, ang end balance halimbawa as of June 30, 728.785 billion pesos. So malaking amount of funds. Isipin na lang po natin kung lahat po ito ay binagsak natin ngayon, lahat sa mga ahensya, sa totoo lang po, mabibilaukan silang lahat. Hindi Ate, ang usapin dito, yung pondo, hindi yung general fund. Yung pondo nyo. Ha? Tapos sabi mo mabibilaukan, nasan nga? Diba? Kaya nga tama yung sinabi ni ate. Sabi niya, kung yung pondo ay ginagamit ko, hindi ko pwede ipahiram kung saan-saan. Hindi ko pwede ipahiram kung saan-saan kasi ginagamit ko yun eh. At saka hindi mo pwede ipahiram yun. Kasi pondo lang yun. Kung para sa pondo ng Congress yun, pondo lang ng Congress yun, na isang department ng Congress, pondo lang nila yun. Bakit mo ipapahiram kung kani-kanino? At hindi ka pa nakipag-coordinate na sa amin, wala pa kaming kaalam-alam, pinahiram mo yung pera? Kung baga sa magnanakaw, 'di ba? Tinago mo sa taong bayan. 'Di ba? Paano kung hindi nabuko? Wala na. Ilang bilyon? Bilyon ang usapan natin. Bilyon ha, hindi milyon. Kaya naman pala, merong artista ban. Kaya naman pala, may Hermes. Tuloy mo ate. Hindi nila kayang ma-absorb lahat ito. So may ganun din na problema. So that is actually part of the mandate of our National Treasury, part of the mandate of the DBM. Kailangan nilang i-manage yan. So, ate, ang tanong nga, nasan yung pondo? Diba? Ang layo na ng sagot mo. Bakit pinahiram? Ano bang sagot mo? Taliwas na eh. Diba? Tapos sasabihin mo, parang meron ka pang gustong isama na pinahiram namin sa ahensya na to kasi hindi pa nagagamit. Ngayon, gagamitin na. Asa ng pondo? Kanino mo pinahiram? Bigyan mo nga sila ng ng ahensya kung kanino mo pinahiram yung pondo. Naku naman ate. Ganto katalamak ngayon ang nakawan sa Congress. Bilyunan. they cannot just flood all of these agencies with cash. So, yun po, that's how we understand the cash management mandate of these agencies, Madam Speaker. Madam Speaker, cash management does not mean gagas. Tama. Huli! Aray! Ano na? Kembolot! Naku, yari ka ngayon. Susin mo yung pera pag hindi ginagamit. There's a difference, Madam Speaker. I never said na i-flood natin ng agencies. I'm just simply saying... Okay, tamo ha. Wag mo na. Sabi niya, wag niya natin sabihin kung sino yung agency. Pero yung pondo nasaan? You cannot use the money that's particularly earmarked for a certain project. Tama. Na sinaad natin sa batas. Pero again, I did not say na i-flood natin sila. But I'm saying... Pero mas maganda, ma'am, respeto lang ha, banggitin nyo na. Para magkabukuhan na. Saan agency, saan department ng government and national government agency, saan nila pinautang yung pera, yung pondo na para sa inyo. Kimbulot. Taong bayan na magtatanong, maghahanap, hindi na si ma'am. Kami na, total, eto na yung issue. Diba? Kami na ngayon maghahanap, Kimbulot, nasaan na, kaninong agency mo pinahiram? May tubo ba ito? Para ipahiram mo? Hindi naman tanga ang mga taong bayan nanonood ngayon sa inyo. Hindi bobo. Grabe, ang lalaki pala ng buaya talaga dyan. Kaya pala gusto nilang tumakbo ng mga ganyan sa Congress. Saying, tama po ba na ginagamit natin yung pera na sinet aside ng isang batas na hindi pwedeng gamitin? Malinaw po ang batas. Bawat section, andito po yan, makapal po yan eh. Ilan ng earmarked revenues natin. Nakaspecify doon, nandun lang siya pwedeng gamitin. so Very again, specific. Alam ko po yung sinasabi niyong one fund concept. Do you know the history of one fund concept when it started?
Yung one fund concept na yan, naku, panahon pa ni ano yan eh. Naku, ayoko lang magbanggit ng pangalan. Sige lang, ang pangalan, Congressman Herrera. Taga saan po to si Congressman Herrera? Magaling to eh, magaling. Madam Speaker, Madam Sponsor. What is the question? Yung one fund concept. Nagbibingi-bingihan ka na, Kimbololot. Because yan po yung sanina sinasabi nyo na ito yung cash management, may one fund concept, na yun ang sinasabi ng DOF na dun ginagamit. Kaya balikan natin yung history ng one fund concept. Ano ba ang pinanggalingan ng one fund concept? Yan. Madam Speaker, Madam Sponsor. Please enlighten the body, Madam Speaker. Galing po yun sa Presidential Decree 17, Presidential Kimbolot, wala kang alam? Di ba? Nandiyan ka sa Congress, wala kang alam? Kala ko taga ano ka? O magandang school. Dapat, pag mga ganyan, mga pag-iimbestiga, dapat nagbabasa ka ng mga article code. Unahin mo yung preamble. We the sovereign people, yung mga ganon. Tapos, hanap ka ng mga article. Kahit hindi mo kabisaduhin lahat. Basta pag naano mo, ay, ito pala yun, oh. Ito pala yung binato sa akin. O ngayon, sabi ko nga sa'yo, pag may mga bumabati ko sa inyo, kailangan be ready. Dapat may pambanat kayo. Hindi pwede yung ganto-ganto. Ako ngayon ko lang kayo napanood, pero yung analyze ko dito, may korupsyon na nangyayari. Mula kay Magnum TV, representative yan host ng bagong henerasyon, Bernadette Herrera. Okay. Siya yung representative. Pero congresswoman ba din to? Magaling siya. Magaling siya in fairness. Pero yun, no? Siguro hindi in-expect nung ano kasi walang tumitira sa kanya noon eh. Walang nagtatanong sa kanya noon eh. Nung si Kilimbolot. Siguro, wala naman titira sa akin to. Si lahat naman kaalyado ko yung dito eh. Eto representative, biglang nagtanong, siyempre siguro hinahanap niya na yung budget para sa wifi. Kasi matagal na atang panukala yung wifi na yun. Bakit hindi pa? Congressman, salamat. Congresswoman pala ito. Ayan, alamin natin kung saan lugar to. Napakagaling, magaling. Pag ganito ang tao at marunong at may laman ng isip at marunong bumatikos, ganito yung totoong tao. Tandaan nyo, parang Yorme lang to. Ganito ang pipiliin yung tao. Ganito ang iluluklok yung tao. Hindi yung puro i, o, u. Sayang yung budget, sayang yung pondo, sayang yung boto ng taong bayan na sana nakikinabang sa'yo. At sayang din yung 5K ng mga taga Marikina na nabaha. Hanggang ngayon, wala pa raw. Oo, yung nabaha, nasa na? Paano yan, boss? Di nila siguro tatapusan yung... Ayun lang, hindi ko po alam. Pero dito, sa mga issue na to, yung mga... diretso natin. Decree pa yon during the time of President Marcos, na lahat ng dormant accounts, yung mga off-budget accounts, yung mga lying around funds, yun ang pinagsama-sama. Wala po dong nakasulat any mention of earmark revenues. At since 1977 pa po yung presidential decree na yun. Hindi pa po na-amend or napalitan ng panibago. Ang sa akin naman, gusto ko lang ilagay sa tama. Yes! Pwede naman nating lagyan sa special provision kung talagang gustong gamitin itong pondo na. Kita niya? Pwede yun. Pwede mangyari yung special provision kung gugustuhin at nagkakaintindihan sila. Pero kung ilan lang sila at sinamantala, nako, alam mo na. Diba? Magaling talaga to si Congressman Herrera. Bilib ako sa tao na to. Ibang klase. No? Itong, anong pangalan yan? Kilabot. Parang mukhang pera-pera labanan. Pero ang tanong ko, hindi ba dapat natin malaman sa Kongreso kung saan, kailan hiniram yung 700 billion? Kunwari may 700 billion. Anong portion ng 700 billion ang hiniram? Hiniram para sa anong bagay? Tama ba na walang report sa atin na hiniram yung perang to? Tama ba na hindi nag-report sa agency? Kunwari, ako si DICT. Ang alam ko, meron akong 24 billion. Tama ba na hindi magpapaalam sa kanila? Pwede bang hiramin namin ang cash na ito para magamit namin sa ibang bagay? So, Madam Speaker, again, babalik po ako. Ay, pakita niyo yung itsura ni Kilambot. Bakit si Congressman Herrera lang pinapakita niyo?
Ay, yung pakita yung reaction niya na humihingi na lang ng ano, ganito, lifeline. Ha? Pakita nyo. Sa aking analogy earlier, ang bangko niyo po ba tuwing ini-invest yung isang daang Tingnan nyo. Dito may nangyayaring ibang sitwasyon dito eh. Sa ano ko lang pagkakaintindi ko lang. Dapat pakita nyo yung nagsasalita. Para makita natin yung reaksyon na nagsisinungaling sa hindi nagsisinungaling. Pakita nyo yung muka. piso na dineposito ninyo, ay tinatawagan ba kayo para Yan. Madam Speaker, kung ako po ay hindi nag-authorize, pwede ko pong sabihin sa bangko, huwag niyong galawin ito. Tama! Pwede naman sabihin sa bangko eh. Ayoko, hindi ako nag-authorize. Ano ko dyan? Hindi pwede yan kasi ayoko ng panukala nila. Kasi pondo namin to eh. Bakit nila ipapahiram? Paano kung meron akong gustong gamitin? Meron akong gustong itulong sa tao? Wala na akong pondo. Ngayon, pwede sabihin yan, sige, hindi pwede matuloy yan. Sasabihin naman ng bangko, hindi po pumirma itong isang congresswoman na to, hindi natin itutuloy yung ano na to, yung transaksyon. Ngayon, Kimbulot, kilabot, sabihin mo nga, sagutin mo nga to si Congressman Herrera. Itong certain portion na to. Because tandaan nyo, hindi mo pwedeng i-relate sa bangko to. Batas ito. May blanket kang pinirmahan sa bangko. Tama. Kung nagdeposito ka, alam mo na pwede nyong gamitin para invest. Yes! That's part of the contract you paid for when you opened the account. Pero ito, batas ito na pinasa natin na earmark ang certain fund for a certain thing. May iba lang, no? Ito po, Sir Loy. Good morning, Sir Loy, Good morning sa lahat. Naipasok ko lang po ito kasi po, malaki pong pondo ang nawawala, no? Si Yorme nga nangutang ng bilyones, mapagawa lang ang Maynila. Etong bang kongreso na to, sobra-sobra po, kulang sa 1 bilyon o higit pa ang nawawala. At ngayon, naghahanapan sila kung nasan yung pondo. Hindi lang po ito, ang usapin dito, di ba? Yung pondo na yun, pwede ipagawaan ng mga condominium eh. Pwedeng ipagawa yun. Pero bakit nawawala? Parang naging yung mga project ata parang naging ghost. Kaya gusto ko lang pasukin ito. Gusto ko lang malaman nyo na meron palang malaking buaya rito sa Kongreso. Ngayon, nabuking na. No, hindi niya maipakita kung sino yung nangutang ng napakalaking bilyon na yun. Ito si Kim Bulangot. Ano pangalan? Kim Bulangot? Oy, Kim Bulangot. Nako po. Gusto. Ayun na! Ayun na! Ayun na! Nasa bulsa na! Gusto. Diba? Yan po ang Ma'am Lourdes. Salamat po. Buti nabanggit nyo yan. Kita nyo? Yung mayor, binatikos ng binatikos, ng utang, binatikos. Pero may napagawa. Ito may pondo. Ang laki. Bilyon. Anong napagawa? Tapos ang pondo nawawala. Ang sarap. Ang sarap sana ng buhay ng mga mamamayang Pilipino kung itong mga bilyon na ito, ang mamamayan mismo ang nakikinabang. Tama ka sa Sir Loy, mas malala dyan, Kuya Goods. Di ba? Mas maganda ito na papag-usapan natin na sana itong mga bilyones na usapin na to, kung ano yung congressman nakaalat, sana ginawa nila yung ginawa ni Yorme. Nakakatawa lang talaga ang mga Diyos mio. Asan nga ang pondo? Nasaan ang pondo ng disaster risk? Whatever, ba't need donation, budget? Diba? Nasaan ang pondo? Sayang ang pera. Tuloy natin. Buti na lang, nasisilip na kayo. May magaling na congressman. Wala tayong authority na binigay doon sa ating batas. Ito ang magaling. Pwedeng senador to. Etong babae na to. Ngayon ko lang nakita to eh. Ngayon ko lang napanood to eh. Pwedeng maging senador to. Pwede ito bumutas doon sa mga korap. Ng mga kongresista. Ayan, babatikusin ito. Ma'am, tumakbo ka senador. Suportahan kita. Pangalan na to? Herrera. Sana tumakbo tong senador. Sa lahat ng mga vlogger na kakilala ko, pakipromote na to si Miss Herrera. Senador, magaling to. O habang may cash, habang hindi ginagamit,
pwede nyo gamitin, national government, kung saan nyo gusto. Pag kinapos tayo, gamitin nyo na. O basta siguraduhin nyo, pagkakailangan ko na, ibalik nyo sa akin. But again, Madam Speaker, what is important is the balance. Paglilinaw Ate, hindi balance. Yung pondo nga eh. Anong babalasin mo kung wala ng pondo? Sige nga, mag-isip-isip ka. Anong ibabalance mo pag wala na yung pondo? Saan hahabulin? Buti pa ngayon, maaga pa lang, nabuko na. Ngayon, pwede pang habulin yan. Kasi nabubuko na kayo eh. Tapos ngayon, pag binalance, wala na kayo. Sino hahabulin namin? Ate, mag-isip ka nga. Dismiyo ka. lang po kung ano ang balanse ng bawat fund ay intact na intact po yan. Napakahuhusay po ng ating mga empleyado sa ating treasury. Ate, nasaan nga? Kanino nyo nga pinahiram? Ma'am April Calas, gandang hapon po from Hong Kong. Kanino nyo pinahiram yung pondo? Sabihin mo. Buti nga si Miss Congressman Herrera, mabait pa eh. Ayaw niyang sabihin, ayaw niyang pasabi kung kanino nyo pinahiram eh. Pero kami mga taong bayan, please naman. Kailangan maging black and white kayo sa amin. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Pag kayo naka-akusahan na nangungurap kayo, sa ibang bansa, nagre-resign na yung mga tao doon. Kayo hindi. Todo depensa pa kayo. Wow, Wow. Ate, ganyan na ba talaga? Ganyan na talaga? Pakapala na. You can balance any amount. Lalo pat may sinasabi dito. Pwede mo siya i-balance. I-balance mo kung may iba-balance. Kung paano kung walang mai-balance? Hindi mo nga masabi kung magkano na lang eh. Hindi mo rin masabi kung sino yung pinahiraman nyo. Yun po, sira ulo pa rin ma'am. Si yung tao. Dinamay pa yung si Doc Willie Ong sa vlog niya. Alright, diretso. Complete po yan. So lahat po ng mga dinadagdag po dyan, lahat ng binabawas, intact po ang balances. Issue lang po because we have a ceiling at every point in time. Today, ang hinaharap natin na ceiling is 6.352 trillion pesos. Can you imagine kung pinasok po natin itong 728 billion? Ito ang usapan dito. 728 billion ata ang perang pinag-uusapan dito. 728 billion! Wow! Sana naman binigay nyo lang sa taong bayan, nagpagawa kayo ng lahat. Kondo sa mga congressman, congresswoman. Sana naman gawin nyo yung ginawa ni Yorme. Kahit man lang isang 20 floor na pabahay sa isang congressman o congresswoman. O dalawa na. Hindi mauubos yung pondo nyo. Yan. Bilyon ang usapan dito. Sino yung architect dito? Magkano pong estimate ng kagaya ng pinagawa ni Yorme na condominium? Sa tingin natin, siguro mga kalahat, 500 million, pwede na meron, no? Meron. Ma'am Nora Volpain, good afternoon po, watching from Tokyo. Ma'am, ingat kayo sa Tokyo, ha? Diretso mo. Mauubos yung 6.3 ng 728 billion ng in-earmark ng Kongreso. So paano po yung mga programa na gustong ipatupad ng ating national government? Ate. Hindi yan pondo ng national government. May kanya-kanya kayong pondo. Bakit mo ini-insist dito na pwede mo ipahiram yan sa national government? Mahina ka ba talaga, ate? Talagang napakahina mo ba talaga o talagang meron kang kine-cover up? Kahit siguro bata, pag ganyan ang statement mo, hindi ka na paniniwalaan. Mula sabi ni Semi Robert Panga, hindi na kayang paikuti ng mga taga Maynila. Solid isko ang Maynila. Kaboom. Tama naman po. Kaya sabi ko, kung ito mga to ay ginastos sa mga pabahay, di sana nakatulong pa. Ito, pondo na to.
No, may sariling pondo na, may pondo na, nawawala pa. Samantalang si Yorme nangutang para may paggawa. Sayang ang pera. Yun ang mangyayari dito. How will our national government function kung lahat po ng ating earmarked revenues ay pinasok natin lahat doon Madam Speaker. sa ating total budget ceiling? So yun po ang napakahirap na trabaho ng ating DBM or DBCC. So yun ang naging, ang ganda nga ng konsepto, di ba, ng cash management. Alin? Ano maganda ron? Maganda raw ang konsepto nila. Hindi maganda para sa mga taong bayan. Oh, nasa na simula yung free wifi? Nasa na? May nagawa ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, maganda yung konsepto ng gobyerno na pwedeng hiramin ang pondo nyo para sa ibang ahensya. O ngayon, ano ba nagawa ng pondo pa rin nila? At naubusan yung pondo nyo. Ngayon, hinahanap ngayon ng ibang kongresista yung pondo nyo. Nasaan nga? So that's what it is. So in other words, when you deposit money sa bangko, yung the exact 100 pesos, serial number 0001, hindi naman yun yung the exact bill na isasoli sa'yo once you make a withdrawal. Diba? Magkano? May interes. Sabihin natin may interes. Saan mapupunta yung interes? Eh wala nang ang pondo. Ha? Sa tingin mo, kanino pa mapupunta yung interes? Eh wala na nga yung pondo eh. Yung interes pa, di lalo na interes. Naku po. Ang usapan lang natin ay nagde-deposit ako ng 100, at any point in time, you are entitled to 100 pesos, any serial amount, any serial number, plus interest. Diba? Ate. Hay! Huwag muna kaming budulin ate. Yung mga statement na ganyan, gasgas na yan. Hindi na uubre sa taong bayan. Ngayon, pinagpepiestahan ka na ngayon, malamang. Ha? Kala ko pa naman magaling ka. Magaling ka mag-imbestiga. Oo, minsan napanood ko to parang bumibilib ako eh. Pero ngayon parang ayoko na ate, hindi na kita type. Meron ka palang baho. Oo, masangsang. Ibang klase rin, ha? Ayoko na sa'yo, hindi kita type na. Grabe, bilyon? Wow, ha? Naman po ang binabantayan natin. Madam It's the Speaker. same concept that we are using for cash management under the National Treasury, Madam Speaker. Madam And to Speaker, remind so you, with the Honorable same, Herrera, that you have 3 minutes more. Madam Speaker, with the same concept, paano yung mga nagsarang bangko? Dahil ginamit nila yung pera eh. Nag-overuse sila ng pera ang diniposito ko eh. So nung nagwi-withdraw ko, hindi na mabalik sa akin. Dahil nagsarado yung bangko eh. Tama. Ano sagot mo, ate? Oh, supalpal ka ngayon kaya Congressman Herrera. Tama, 'di ba? Kung sabihin niyang pinahiram nila ito sa mga developing bank. Oh, pinahiram namin to sa sa land bank eh. Yung trilyones yung bilyones eh. Pero in return naman to, merong kalakip naman to na interest. Oh, halimbawa na lang, hindi kilala yung bangko. Oh, nagsara. Di umano. Paano ngayon yung pera? Oh, na budget ng mga congressman, budget nitong Congress. Wala na, tiway na. Ayun ang tinatawag na magaling magmanipula. 'Di ba? Oh, Vera. Like I said, Madam Speaker, again, I believe in the one fund concept, pero mag-amenda tayo ng batas. Isaayos natin. Ano ba sinasabi ko dito? Ever since Ito lang may mga nagtatanong eh. Merong gusto rin dito ng mga kasamahan natin. Ako gusto ko rin to eh. Si Kim Bulot o Kilabot. Gusto ko rin to kasi magaling siyang magaling siyang magtanong. Pero ngayon, parang pagdating sa pera, iba na. Namamanipula na, no? Pagdating sa pera. Sabi nga ni ni Sir Leve, mas gusto ko pang malaman ang mga ganap ng Congress ng Manila kaysa sa sige, minsan pasukin natin yan, no? Kung ano talaga yung mga ano ba yung mga napagawa nilang project, ano ba yung project na ginawa para sa Maynila. No, kasi ang dami na, ilan sila ron, no? 6. Pero meron bang project? Tanong ko lang sa mga taga Maynila.
Meron ba kayong magandang nalaman na project ng mga congressman ng Maynila? Ano ba yung pinakamagandang project nila na nagawa sa Maynila? Mula kay Ma'am Ira, what happened to her? Hindi ko siya nakilala ng ganyan. Tsak-tsak, pag money involved, nagbabago talaga ang tao. Ayun. She's trying to divert the question with her answer. Mautak yung nagtanong, nag-stick sa question niya. Ha? Tama po, sir. Kasi yun ang question eh. Kahit naman ako, yun lang ang tanong ko. Wala naman akong ibang question eh. Ang tanong ko, saan napunta at pwede bang gamitin at ipahiram sa ibang ahensya? Mula kay Sir Rider Save for Life, wala! Yung mga congressman ng Maynila, wala naman daw. Anong project? Doon nga lang dapat sa nabaha, di ba? Meron ba kayo nabalitaan na mudmud ng tigpa 5,000 yung mga congressman dyan sa mga nabaha, di ba? Ang nakaraan lang, di ba? Si Sir si Sir Ernix, Congressman Ernix lang pala. Meron bang namudmod ng mga tigi 1,000, 2,000 yung mga congressman dyan sa sa Maynila? Ang tulong nila sa mga nabahaan? Meron ba? Parang wala din naman ata. Nakakaawa yung mga Pilipino. Kung hindi malalaman ng mga Pilipino, itong mga tarantaduhan ng mga namamantala, mapagsamantalang tao na to, bilyunan kasi ang usapin eh. Oo. Sana naman dumating din ang araw, yung mga umupo, sila naman yung nasa hot seat, ipatawag sila. Ilabas nila kung nasaan yung pera, yung bilyon at trilyon. Trilyon po ang usapan na, bilyon at trilyon. Alright, diretso. Since all budget hearings, sayang ang mga pondo sa earmark revenues, sayang ang mga pondo sa off-budget, sayang ang mga dormant accounts. Ilagay natin sa one fund concept, I agree. Pero let's pass a law. Let's amend the PD. Let's amend the presidential decree or magpasa tayo ng batas dito sa... Diba? Pinasa yung presidential decree. Para saan pa may presidential decree? Tapos ibabaliwala mo pala. Anak ng bugi. Ngayon lang ako pumasok dito, parang na-analyze ko eh. Merong kino-cover up o merong binabakapan ito na hindi natin pwede isiwalat. Kasi mabubuko tayo. Lalo na ngayon, senatorial midterm election. Diba? Yung mga naka-line up doon kung sino man sinusuporta na at congressman election. Okay. Alam ko na, mga kasama. Dahil pala, congressman election pala ngayon, doon na. Nagagets na ako? Gets niyo ako? Nasaan ang pondo? Gago! Ngayon, nasaan ang pondo? Kaya pala, nawawala ang pondo. Gagamitin sa eleksyon. Alright, alam na natin. Ayan, sabi ni Ma'am Lourdes, naku po, puro magnanakaw. Totoo naman. So ngayon eto lang, mga kasama, hindi na natin patatagalin to. Nalaman na natin, ngayon pa lang. Kasi pala mag-e-eleksyon. Ma'am Herrera, babalikan kita bukas, isasama kita sa vlog ko. Hindi pa tayo tapos dyan kay Kimbulabot. Inabot na kasi ako ng 2 hours and 30 minutes eh. So ngayon, dahil eleksyon pala, yung pondo na yon, nako, yun na. Alam na natin huwag na kayo magsinungaling. Kilabot. Pinaghati-hatian nyo na. Ubus na naman ang pera ng taong bayan. Sa pansariling interes, manalo sa Kongreso. Pinaghati-hatian ito. Buti magaling to si Miss Herrera, Congressman Herrera. At siniwalat niya ito. Siguro si Congressman may sariling pondo to, kaya walang problema talaga sa kanya. Yung iba, meron ng sarili, may pondo na. Pero pondo pa rin ng gobyerno ang kinukuha. Alam na natin. Mula kay Jess, nagbigay sa amin ng pangdagdag sa pampagawa ng bahay. Si Sino po? Si Congressman Ernix. Si Congressman Ernix po, Jess Ann. Magaling po yan. Huwag niyong bibitawan yung congressman na yan. At yung mga partido ni Yorme na congressman, iboto nyo. Tanggalin nyo yung mga trapo dyan. Alam na natin dito ko lang napagtatanto mga kasama. Kaya mabibitin ko kayo sa araw na ito pero bukas, asahan nyo, may topic pa rin tayo. Maraming salamat po Pasensya na kayo at 2 oras na ako dito. Init-init. Nabitin ba kayo?
Ayun, yun lang napagtanto ko na. Gagamitin ang pera sa eleksyon kaya nawawala pa ang pondo. So, pag nanalo sila, siguro pag andito pa si congressman, baka yun nga ang sinasabi nila, ibabalik na may tubo pa. Wow, ah. Huwag nyo na kami lokohin. No, kilabot. Sorry na lang. Alam na namin ang kulay mo. Salamat po at nandito kayo. Lahat po lang nasa live natin. Abangan nyo lang yung mga team replay. Pasensya na po kayo. Inabot na ako ng 2 oras dito. Pasensya na po kayo. Salamat po ng marami. Bukas ulit. Hindi ko na natapos yung video. Mahaba kasi ito eh. Alright, alam nyo na. Sayawan na! Thank you po at nabitin ko kayo. Sorry. Bukas ulit.